What's up mga kaibigan? Kamusta? Muli akong nagbabalik, dahil ngayon ay ipapaliwanag ko ang isang horror sci-fi movie, na pinamagatang The Hills Have Eyes. Nagbukas ang pelikula sa isang talaan na nagsasaad ng panahon sa pagitan ng taong 1945 at taong 1962. Ang gobyerno ng US ay nagsagawa ng higit sa 300 atomic na mga eksperimento sa disyerto ng New Mexico. Gayunpaman, hanggang ngayon, tinatanggihan nila ang genetic effects na dulot ng radiation. Ang eksena ay humahantong sa isang disyerto kung saan ang isang grupo ng mga siyentipiko na nakasuot ng hazmat suit ay nagtutuklas sa lugar. Ilang sandali pa, biglang lumitaw ang isang lalaking puno ng dugo at humingi ng tulong. Bago pa maaaring makapag-react ang grupo ay, dumating ang isang mutant na nagngangalang Pluto at nagsimulang umatake sa kanila. Mabilis niyang pinatay ang lahat ng tao gamit ang kanyang piko at ikinadina ang kanilang mga katawan sa kanyang truck bago umalis. Pagkatapos ay dinala niya ang mga ito sa isang sira-sirang gasolinahan sa isang liblib na lugar malapit sa San Diego. Ang may-ari na si Fred ay nakarinig ng kakaibang ingay at nagmamadaling lumabas na may dalang baril. Naniniwala siyang dapat maging isang batang babae ito na nagngangalang Ruby at sinisigaw ang kanyang pangalan, ngunit walang sumasagot. Pagkatapos ay umuwi si Fred at natuklasan ng isang bag sa kanyang pintuan. Tumawag siya sa isang taong tinatawag na Jupiter, na sinasabi niyang pagod na siyang tumulong sa kanila at hindi na makapagpatuloy. Gayunpaman, kinuha niya ang bag sa loob at binuksan ito. Natuklasan niya ang ilang mga alahas at iba pang personal na gamit, kabilang ang isang lalagyan na may pinutol na tainga. Nang maglaon, nakita namin ang isang pamilya na naglalakbay sa disyerto sa isang caravan na nakakabit sa isang sira na sasakyan. Ang pamilya ay binubuo ng isang retiradong pulis na si Big Bob, at ang kanyang asawa na si Ethel, kasama ang kanilang 2 anak na babae, sina Lynn at Brenda, at ang kanilang anak na lalaki na si Bobby. Ang asawa ni Lynn, si Doug, at ang kanilang sanggol na anak na babae, si Catherine, ay kasama rin nila sa paglalakbay. At saka, dinala ng pamilya ang kanilang 2 German Shepherds, Beauty and Beast. Sila pala lahat ay patungo sa San Diego para sa bakasyon at anibersaryo ng kasal ni na Ethel at Big Bob. Sa paglalakbay, nagpa siya si Big Bob na lumihis ngunit naligaw. Hindi nagtagal ay dumating ang grupo sa isang lumang gasolinahan, kung saan sila nagkakilala ni Fred. Humihingi sila ng direksyon at punuin din ang kanilang tangke. Samantalang si Big Bob naman ay nakikipag-usap kay Fred, isang mutant ang nagnakaw ng pulang sweatshirt ni Bobby mula sa kotse at tumakas. Ilang sandali pa, nabalisa si Beauty sa hindi malamang dahilan at tumakbo sa loob ng tindahan ni Fred. Si Lynn ay napilitang sundan siya, ngunit hindi niya sinasadyang napansin ang bag na naglalaman ng mga alahas. Sinusubukan niya tingnan ito ng higit pa, ngunit dumating si Fred, na nagudyok sa kanya na umalis. Nagulat ang lalaki sa presensya niya malapit sa bag at pinaghihinalaang natuklasan niya ang kanyang sikreto. Habang naghahanda ang pamilya na umalis, iminumungkahi niya si Big Bob na mag-shortcut sa mga burol upang makatipid ng 2 oras na paglalakbay. Kasunod nito, nagmamaneho ang pamilya ng ilang milya sa isang napakalubak na daan na iyon, ay unti-unting nawawala sa harap nila. Hindi nila alam na tumatawid na sila sa isang dating lugar ng militar na ginamit para sa atomic test noong 1950s. Makalipas ang ilang sandali, isang misteryosong tao ang naglalagay ng kadena na may mga metal na spike sa kalsada. Nabutas nito ang mga gulong, naging dahilan ng pagkadulas ng caravan at nabangga sa isang bato. Sa kabutihang palad, walang nasugatan, ngunit ang sasakyan ay may sirang axle, na iniwan ng pamilya na napadpad sa disyerto. Sinubukan nilang tumawag para sa tulong ngunit nakita nilang walang signal sa lugar. Nang walang ibang pagpipilian, nagpa siya si Big Bob na maglakad pabalik sa gasolinahan, habang si Doug naman ay papunta sa kabilang direksyon para humingi ng tulong. Ang natitirang bahagi ng pamilya ay nag-set up ng isang picnic table, walang kamalay-malay na may nanunood sa kanila sa pamamagitan ng binocular. Maya-maya, nagsimulang tumahol ng malakas si Beauty at tumakbo sa mga burol. Nakita ito ni Bobby at hinabol ito at bumaba siya para pabalikin ito. Maya-maya narinig niya ang pag-ungol ng aso, kaya nag-aalala siya. Si Bobby noon ay naghahanap ng ilang minuto at nakatagpo ng nakakagulat na tanawin. Nananatiling nakaon ang mutilated na Beauty sa lupa. Nawasak siya nito at umiiyak siya habang hawak ang bangkay nito.
Sinubukan niyang tumakas ngunit hindi sinasadyang madulas at matumba. Ang walang malay na katawan ni Bobby ay natuklasan ng isang mutant na batang babae na nagngangalang Ruby, na nakasuot ng kanyang pulang sweatshirt. Nakikita niyang kaakit-akit siya at patuloy na nakatitig sa kanya. Samantala, ang isa pang mutant, na si Google, na pumatay sa aso, ay abala sa pagpapakain sa kanyang labi. Sa ibang lugar, dumating si Doug sa dulo ng kalsada at nakakita ng malaking bunganga na pinagsabugan ng bomba na puno ng maraming mga sasakyan. Matapos suriin ang mga ito, natuklasan niya na ang lahat ng mga kotse ay nasira, na ikinagulat niya. Sa kabilang banda, narating ni Big Bob ang gasolinahan at nakitang desyerto ito. Habang nag-e-explore siya, nadatnan niya ang mga lumang artikulo sa pahayagan ng tindahan. Ibinunyag dito na ang lokasyon kung saan ang kanyang pamilya na stranded ay isang lugar ng nuclear test ng US Army noong 1950s. Ang kasunod na pagkakalantad sa radiation ay nagpapinsala sa ilang mga minero at sinira ang kanilang tirahan. Bilang ganti, pinapatay ng mga mutant ang lahat ng pumapasok sa lugar. Alam ang panganib, inilabas ni Bob ang kanyang baril at naghanda upang harapin ang mga halimaw. Pagkatapos ay narinig niya si Fred na bumubulong ng kung ano sa malayo at natuklasan siya sa palikuran na lasing. Bago makapagtanong si Bob, sinabi ni Fred na hindi na niya ito magagawa at gagawin ang hindi may isip. Nagulat ito sa kawawang Bob at sinubukan niyang tumakas ngunit lumitaw ang mutant leader na si Jupiter at nawalan siya ng malay. Pagkatapos ay kinaladkad niya si Bob sa tulong ng iba pang mutant, si Lizard at Pluto. Bumalik sa caravan, ang pamilya ay nag-aalala na ang dalawang lalaki ay hindi na dumating, at ngayon nawawala rin si Bobby. Pagkatapos ay hinanap ni Brenda ang kanyang kapatid at buti na lang nahanap siya sa lupa. Dinala niya siya pabalik sa caravan, at maya-maya lang ay nagising na siya. Kahit kinilig si Bobby, hindi niya binanggit ang pagkamatay ni Beauty at sinabi lang na hindi niya mahanap. Hindi nagtagal, bumalik si Doug na may dalang baseball bat, at isang paming wheat, at iba pang mga bagay ang natuklasan sa loob ng ilang mga abandonadong sasakyan. Pagsapit ng gabi, lalong nag-aalala si Bobby sa kanyang ama. Gayunpaman, ang iba ay nagpapatibay sa kanya at sinabing yun si Big Bob ay walang mangyayaring masama sa kanya. Natutulog si Lynn at Doug sa kotse, habang ang iba pa sa pamilya ay natutulog sa caravan. Maya-maya, nakarinig si Bobby ng mga kakaibang ingay at pagdating niya sa labas, natuklasan niya na nawawala rin si Beast. Nakita namin ang aso na tumatakbo papunta sa mga burol, kung saan napunta siya sa mga labi ni Beauty. Naging balisa si Bobby at ginising si Lynn at Doug. Sa wakas ay sinabi niya sa kanila ang tungkol sa pagkamatay ni Beauty at kung paano napunit ang katawan nito. Bago sila makapagpasya kung ano ang gagawin, narinig nila si Big Bob na umiiyak sa di kalayuan. Ito ay itinali siya ng mga mutant sa isang puno at sinusunog siya ng buhay. Sumugod sina Doug, Ethel, Lynn, at Bobby upang tulungan siya sa pamamagitan ng fire extinguisher. Naiwan si Brenda na mag-isa sa caravan. Sinasamantala ito, ang mga mutant ay lumabas sa loob at nagsimulang salakayin siya. Maya-maya ay narinig ni Lynn ang sigaw ng kanyang kapatid at nagmamadaling pumunta upang tulungan siya. Gayunpaman, hinawakan siya ni Lizard habang tinutukan ng baril at nagpatuloy sa pag-inom ng gatas mula sa kanyang mga suso. Sa labas, desperadong sinubukan ni Doug na iligtas ang kanyang biyenan, ngunit nasunog na si Bob at naging ganap ng tutong. Narinig ni Ethel ang sigaw ni Brenda at nagmamadaling pumunta sa caravan. Saksi siya sa mga mutant na umaatake sa kanyang mga anak na babae at sinubukang labanan ang mga ito, ngunit nauwi ito sa pagbaril sa kanya ni Lizard. Nagalit ito kay Lynn at sinaksak niya ang mutant sa binti gamit ang screwdriver, na naging dahilan ng kanyang pananakit. Sa kasamaang palad, gumanti siya sa pamamagitan ng pagbaril sa kanyang ulo, na agad nitong ikinamatay. Nung wala ng bala ang baril, tumakas si Lizard at Pluto ngunit kasama nila si Baby Catherine. Makalipas ang ilang sandali, bumalik sina Doug at Bobby sa trailer, at natuklasan lamang na patay na si Lynn at si Ethel ay naghihingalo na. Si Brenda ay sobrang na-trauma din sa nangyari sa kanya. Samantala, pinapanood sila ni Goggle sa pamamagitan ng binocular at nakikipag-usap sa kanyang mga kasama sa pamamagitan ng walkie-talkie. Ngunit sa lalong madaling panahon siya ay natagpuan ni Beast, na marahas na pinutol siya ng pira-piraso. Bumalik sa caravan, si Doug at Bobby ay natakot nang mapagtanto na kinuha ng mga mutant si Catherine palayo.
Habang nag-uusap sila kung ano ang dapat nilang gawin, bigla silang nakarinig ng ingay mula sa labas. Iyon pala bumalik ang hayop na iyon kasama ang mga kamay ni Goggle at ang walkie-talkie. Nakikinig sila sa aparato at maririnig ang mga mutant na naghahanda upang muling umatake. Si Doug pagkatapos ay nagtatanong tungkol sa kanyang anak na babae at narinig ang kanyang pag-iyak sa kabilang dulo, na nag-iiwan sa kanya ng pagkabalisa. Kinabukasan, kumuha si Doug ng baseball bat at hinanap ang taguan ng mga mutant, kasama ang halimaw na gumagabay sa kanya. Pagkatapos mag-navigate sa mga minahan, nakarating siya sa isang abandonadong nayon na nagsisilbing target para sa mga nuclear test. Maya-maya ay narinig niya ang iyak ng isang sanggol galing sa isang bahay kaya pumasok siya sa loob. Matagumpay na nahanap ni Doug si Catherine sa kwarto, habang ang isang babaeng mutant na nagngangalang Big Mama ay nanonood ng telebisyon sa sala. Sinusubukan niyang pumuslit nilagpasan siya ngunit napansin ng mutant ang kanyang refleksyon sa screen ng TV at mabilis siyang natamba. Di nagtagal, nagising si Doug sa isang freezer at natakot nang makita ang kanyang sarili na napapaligiran ng mga mutilated na bahagi ng katawan. Nakatakas siya at ipinagpatuloy ang paghahanap sa kanyang anak. Sa mga oras na ito, nakilala niya ang isang hindi kumikibo na mutant na pinangalan ng Big Brain, na nagsasalaysay ng kasaysayan ng mga mutant clans. Dati silang mga minero sa nayon na napilitang umalis nang magpasya ang gobyerno ng US upang magsagawa ng nuclear test sa lugar. Ang ilang mga taga-nayon ay lubusang tumakas sa lugar, habang ang iba ay humingi ng kanlungan sa mga minahan, sa paniniwalang sila ay ligtas. Gayunpaman, ang pagbagsak mula sa nuclear testing ay nagresulta sa malubhang mutasyon sa halip. Sa sandaling natapos ng Big Brain ang kanyang kwento, tinawag niya si Pluto upang salakayin si Doug. Ang mutant na iyon ay hinahabol siya sa buong bahay, impyerno na gustong patayin siya. Sa isang punto, sinubukan ni Beast makialam, ngunit madali siyang itinapon ni Pluto. Sa kalaunan ay na-corner niya si Doug at nagawa niyang putulin ang dalawang daliri nito gamit ang palakol. Ngunit bago siya tuluyang tapusin ni Pluto, inatake siya ni Doug na may screwdriver. Nauwi sa pagkakasampal niya sa paa ni Pluto, dahilan para mapasigaw siya sa sakit. Si Doug noon ay gumagamit ng maliit na watawat ng Amerika para saksakin siya sa leeg, at wakasan ang kanyang buhay. Sa kanyang pag-alis, inatake siya ng isa pang mutant sa daan. Ngunit madaling pinatay siya ni Doug at kinuha ang kanyang rifle. Pagkatapos ay pinaradyo ni Big Brain si Lizard at inutusan siyang patayin ang sanggol. Gayunpaman, siya ay napunit at pinatay ng Beast ilang sandali pa. Sa ibang lugar, habang inaalagaan ni Ruby si Catherine, pumasok si Lizard sa silid upang tapusin ang trabaho. Nag-aatubili niyang ibinigay ang sanggol at umalis. Ngunit nang maghanda si Lizard na gawin ang aksyon, natuklasan niya na ito pala ay isang baboy lang. Lumalabas na si Ruby ay nagdadala pa rin ng emosyon ng tao at hindi niya maaaring hayaang mamatay ang sanggol. Siya ay kasalukuyang tumatakas sa mga burol kasama si Catherine, umaasa na maaari silang ligtas doon. Sa kabilang banda, isinakay ni na Bobby at Brenda ang mga bangkay ng kanilang mag-ina sa kotse. Pagkatapos ay nag-set up sila ng isang simpleng sistema ng pagtatanggol, gamit ang wire ng fishing rod upang maiwasan ang mga biglaang pag-atake. Pinunan din ang caravan ng propane gas at gumamit ng sulfur strip ng matchbox at ilang posporo upang lumikha ng isang makeshift ignition switch. Habang ginagawa ito, napansin nilang nawawala ang katawan ng kanilang ina, na ikinababahala nila. Sumugod si Bobby sa mga burol at nakitang nilalamon ni Jupiter ang puso ng ina. Nakuha niya ang atensyon ng mutant at naakit siya sa caravan. Pagdating ni Jupiter sa caravan, nagkulong ang magkapatid sa loob. Gayunpaman, hindi sumuko ang mutant at sinusubukang atakihin sila sa bintana. Nakuha niya si Brenda, ngunit itinali ni Bobby ang kanyang mga kamay sa mga bintana gamit ang isang kordon. Pagkatapos ay tumakas ang magkapatid sa pamamagitan ng pinto sa likuran habang ang mutant ay nagpupumilit na makawala. Sa huli ay nagtagumpay siya at nagmamadaling magbukas ang pintuan. Ngunit dahil ang caravan ay puno ng propane gas, ang alitan mula sa sliding door ay nagliliyab ng apoy. Nagreresulta ito sa isang pagsabog, na nagiging sanhi ng paglamon ng apoy kay Jupiter. Samantala, sa mga burol, nakita ni Doug si Ruby na tumatakbo kasama ang kanyang sanggol at sinundan siya. Naabutan siya at sa huli ay hinikayat siyang ibigay ang sanggol. Noon lang, lumitaw si Lizard at sumiklab ang isang marahas na away sa pagitan ng dalawa.
Ang mutant sa lalong madaling panahon ay nakakuha ng paitaas na kamay at bashes sa ating bayani sa isang spike strip, tila napatumba niya. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Ruby at nagpatuloy sa pag-atake sa kanya. Ngunit bumangon si Doug sa takdang oras at binaril si Lizard gamit ang kanyang baril. Pagkatapos nito, nilapitan niya si Ruby at sa wakas nakakakuha ng kustodiya ng kanyang anak na babae. Kung kailan tila naiwasan na ang panganib, si Lizard ay biglang bumangon at naghahanda na maglunsad ng panibagong pag-atake. Pero bago niya magawa, hinagis ni Ruby ang sarili sa kanya. Nagreresulta ito sa pagkahulog ng dalawa sa bangin, posible ng kanilang kamatayan. Sa pagkawasak ng caravan, nakaligtas si Jupiter ngunit malubhang nasunog. Siya sa lalong madaling panahon ay natagpuan ng magkapatid at pinalo ng piko sa ulo, upang wakasan ang kanyang miserableng buhay. Napansin nila si Doug sa di kalayuan, na dumating kasama si Catherine at ang hayop. Sa pagtatapos, ang pamilya ay yumakap sa isa't isa sa kaginhawahan, alam nilang sa wakas ay makakaalis na sila sa lugar. Gayunpaman, lingid sa kanilang kaalaman, may nagmamasid sa kanila sa pamamagitan ng mga binocular mula sa mga burol. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, at huwag kalimutan mag-like, comment, share at i-on ang notification bell para matulungan ang aming channel. Hanggang sa muli, salamat!